So hi at welcome ulit dito sa ating channel. Eto na mga tol, One Piece Chapter 1090 full chapter. Bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1090 at ang title nga nito ay Admiral Kizaru. Nagsimula nga ang chapter kung saan kausap na nga ni Luffy ang mga Gorosei. Sinabi niya ang pangalan niyang Monkey D. Luffy at siya nga raw ang magiging hari ng mga pirata. Sinabi niya nga rin na kaalyansan niya si Dr. Vegapunk at kung may pakialam daw ang mga ito sa buhay ni York, paalisin na araw yung mga barkong nakapaligid sa isla. Patuloy pa nga rin dyan ang paghingi ng tulong ni York sa mga Gorosei habang may nagtatanong naman kay Luffy kung ano ba ang ginagawa niya. Ipinapakita din na nakikinig nga sa usapan si Morgan, si Vivi at si Wapol. Nabibigla nga si Morgan sa mga naririnig niya anong araw kaya ang nangyayari, habang si Vivi naman talagang biglang bigla sa mga sinabi ni Luffy. Sumagot naman dito ang mga Gorosei at tinanong kung talagang si Straw Hat Luffy ba ang kausap nila at sino ba raw ang mga kasama nito sa labo phase na buhay pa. At mula nga dyan, direkta lang ding sumagot si Luffy at muntikan niya na nga masabi kung ilan sila kasama yung mga injured. Buti na nga lang at sumabat si Robin at hindi na nasabi ni Luffy kung ilan ba talaga sila. At mula nga dyan, ibinaba na ang Denden Mushi at nakilala nga ni Saint Jupiter na ang boses nga raw ng babaeng yun walang iba kundi si Nico Robin. Nagpapakita nga ito na talagang pamilyar ang mga Gorosei at talagang gusto nga nilang makuha si Nico Robin. Napakamot na nga lang sa ulo si Nami sa ginawa ni Luffy. Sinabi naman ni Robin na ang pakikipag-usap daw sa mga yun nagbibigay lamang ng impormasyon at hindi nga raw dapat malaman ng mga Gorosei yung patungkol sa kanila. Nagsorry nga lang dyan yung si Luffy, tama naman daw ang sinabi ni Robin, pero maaaring dahil daw sa ginawa niya paalisin na ng mga Gorosei ang napakaraming mga barko. Galit na galit naman si Usopp, sinabing hindi nga raw mangyayari yun at wag nga raw nilang i-underestimate ang mga Marines. Kasunod pinapakita nga si Saint J. Garcia Saturn habang kausap niya ang Vice Admiral na si Doberman. Meron nga lang daw silang tatlong bagay na kailangang protektahan. Una yung physical safety ni York. Pangalawa yung punk records kung nasa ng utak ni Dr. Vegapunk. At ang pangatlo ang power plant na kailangan para mag-produce ng Mother Flame. At pwede nga raw nilang itayang mawala ang lahat maliban sa tatlong yon. Subalit talagang napakatindi nga ng plano nitong si Saturn. Wala nga itong pakialam na mawala ang lahat maliban sa tatlong nabanggit niya. Kaya nagpapakita nga ito na talagang ito todo nila ang puwersa nila dito sa Egghead Island. So dito ay medyo parang tutol nga itong si Doberman sa mga sinabi ng Gorosei. Nandun pa nga rin daw ang squad na Robluchi at pati na nga rin daw ang mga Cyberpol agent. Pero sagot nga lang dyan ng Gorosei kinukonsider niya nga lang daw yung worst case scenario at talagang essential daw ang pag-prioritize sa pinaka-importanting bagay. Wala nga raw pinagkaiba ang tao sa mga insekto, kaya kahit pamalagasan ng bilang ang mga ito maaari muli silang mag-reproduce o magpadami. Hindi na nga nakatutol pa dyan si Doberman at sumunod na nga lang ito sa utos sa kanya ni Saint J. Garcia Saturn. At talagang napakatindi nga nitong si Saturn dahil sa mukhang isasakripisyo niya ang lahat para lamang sa operasyong ito. Kasunod cut naman sa Egghead Island kung saan patuloy nga lang ang pag-iyak ni York. Narinig ba raw ng mga ito yung usapan na kapag deal na raw siya sa mga Gorosei, kaya pag sinaktan nga raw siya buburahin sa isla ang mapang ito gaya ng nangyari sa Ohara. Pero mula nga dyan binanatan nga lang siya sa ulo ni Nami. Sasabihin nga raw ni York sa mga Gorosei ang ginagawa sa kanya, pero sabi nga dyan ni Nami talagang wala raw silang pakialam kahit pa magreklamo ito. Sinabi naman ni Zoro na huminahon na yung si Nami dahil sa wala na raw armas si York. At dito naman pinapakita na ginagamot na nga ni Chopper ang sugatan ni si Nico Robin. At sa panel naman na to pinapakita nga silang lahat. Parang malala nga ang injured ni Kaku dahil sa nakahiga nga ito, habang sinasabi nga sa kanya na Robluchi na magpahinga nga lang daw ito. Nalaman natin dyan na talagang wala na nga si Shaka at si Pythagoras, pero patuloy nga lang dyan ang pag-iyak ni Lilith kahit na nga buhay pa sa mga kamay niya yung si Edison. Buhay nga rin si Atlas habang patuloy nga lang dyan kumakain si Luffy at si Bonnie. At dito naman may napansin nga kakaiba yung si Kaku kay Robluchi. Tinanong niya nga ito kung anong problema, pero sagot nga sa kanya wala raw at kinakausap lang daw na Robluchi yung sarili niya. At malalaman nga natin later on kung ano ba ang ginawa na Robluchi. Kinontak naman ni Usopp ang underground at nagtanong kung okay lang ba ang mga ito. At mula nga dyan makikitang napakaraming ang pagkain ng ibinigay sa mga Cyberpol agent. At matatandaan nga natin na talagang napakatagal silang ginutom ni York kung saan talagang gusto na nga lang nilang mamatay. Pero ito technically alam natin kalaban sila ng mga Straw Hat, pero tinulungan pa nga rin sila at binigyan ng pagkain. At dahil nga dyan talagang tuwang-tuwa nga ang mga Cyberpol agent na to. Pero kailangan nga raw nilang lumipat ng ibang lugar dahil sa napakalapit nila sa mga Seraph
Seraphim. At yan na nga ipinapakita na nakakulong nga sa bula ang mga ito. Sinabi nga ni Usopp nakakampi naman daw ng mga Cyberpol agent ang mga Seraphim na yan at tinanong niya nga si Vegapunk kung talagang safe ba ang mga ito. Sumagot nga ng oo ang matanda at ang mga bula nga raw na yun pareho sa mga armor bubble material ng Mark III Pacifista. May resistance nga raw ito kahit nasa bomba. Gawa nga rin daw ito sa Sea Stone Energy kaya talagang napaka-effective sa mga Devil Fruit user. Sinabi ni Usopp na napaka-cool nga raw nun at akala nga nila gawa lang yun sa isang regular na sabon. At makikita nga natin dyan na talagang walang magawa ang mga Seraphim sa bubble balls na gawa niya ni Dr. Vegapunk. Galit nga dyan si Esok pero talagang hindi nga siya makali sa bula na yan. Sinabi naman dito ni Snake sa mga Cyberpol agent na hindi nga raw dapat mag-alala mga ito sa kanila dahil sa wala naman daw utos na patayin sila. Kaya talagang wala nga raw silang pakialam sa mga ito. At dahil nga dyan mukhang komportable na nga ang mga Cyberpol agent na to. At dito naman nagpakita nga sa Dendenmushi ang si Franky at nagpapasalamat nga raw siya sa ginawang pag-undo sa petrification sa kanya. Habang si Dr. Vegapunk naman nagtataka dahil sa hindi niya nga raw maalala na prenogram niya si Snake para gawin yon. At mula nga dyan naalala ni Snake yung mga pangyayari. Makikita na hinawakan nga siya dyan ni Luffy. Tinawag nga itong Hancock at sinabing mga kaibigan niya nga raw yun kaya dapat i-undo nito yung kapangyarihan niya. Nakiusap pa nga si Luffy at sinabing ito nga lang daw ang capable para tulungan ng mga kaibigan niya. At mula nga dyan pinapakitang nag-blush at in love ang Seraphim sa kagwapuhan ni Luffy. Wala na nga itong nagawa, i-undo niya na raw ang petrification at tumigil na nga raw si Luffy sa pagtitig sa mga mata niya. So dito naman sinabi nga ni Jinbei na talagang perfect copy ni Boa yang si Snake. Talagang minamaliit nga raw nito ang lahat except kay Luffy. Ininote naman ni Dr. Vegapunk ang mga pangyayari. Interesante nga raw ito at isang araw ito sa mga information na na-transfer through lineage factor nung nag-clone sila. Nagpasalamat naman muli dito si Luffy. Makikita nga dyan na nahiya at na in love na naman ang Seraphim at nagtanong kung sinabi ba raw ni Luffy sa kanya na mahal siya nito. Subali talagang parehong-pareho nga kay Boa Hancock itong si Snake. Kaya siguradong napakatinding silosan nga nito pag nagkita-kita silang tatlo. Sinabi naman ni Atlas sa matandang Vegapunk na kahit nga raw gumagana na ang communication system, hindi pa nga rin daw niya ma-open ang Frontier Dome. Sagot naman ng matanda kung ganun hindi nga sila makakatakas hanggat hindi nila natatanggal ang barrier. At dito naman nagsalita nga si Yerk, useless lang daw ang effort nila. Prinis niya raw lahat gamit ang password. Hindi niya raw yun shiner sa utak ng matanda at hindi niya nga raw sasabihin kahit na ano pang mangyari. At dahil nga dyan galit na galit nga si Lilith at babanata na naman nga yang si Yerk. At sinabi naman ni Yerk na ang password daw at ang world government ang dalawang magiging armor niya. At nag-uumpisa na nga raw muli siyang magutom. Nag-report naman si Stacy sa matanda na talagang napapalibutan daw sila. Nasa 100 nga raw ang barko ng kalaban at meron nga itong 30,000 na mga sundalong marines. At as usual nagsisimp na naman nga yang si Sanji at pinibigyan nga ng kape ang si Stacy. At sabi naman ng matanda talagang malala nga raw ang sitwasyon at tinanong niya nga si Nami kung talagang isa ba raw itong navigator. Ipinakita nga ni Nami ang log post, wala pa nga raw itong destinasyon sa ngayon pero susundan na nga lang daw nila yung destination na recorded mula sa Wano. Ang isang araw doon ay nasa northeast at sinabi nga dyan ni Vegapunk na yun nga raw yung lugar kung nasa ng Elbap. At mula nga dyan talagang biglang-bigla at napangangayang si Luffy at si Usopp nang marinig nila ang bansang Elbap. Hindi nga makapaniwala si Luffy. Napatanong naman si Usopp kung talagang pupunta na raw sila doon at matagal na nga raw nilang pinapangarap ang makapunta sa isla ng mga giant. At nagsimula na nga kumanta si Usopp at si Luffy dahil sa sobrang excited nilang makapunta sa Elbap. At eto na nga ang confirmation ng susunod na isla na pupuntahan nila. At habang nagkakape naman dyan si Stacy sinabihan niya nga dyan si Lucci na wag na itong tumitig pa sa kanya. Sumaring galit na galit pa nga rin niyang si Rob Lucci sa ginawang pagpapatulog sa kanila ni Stacy. Sabi naman ng matandang Vegapunk maswerte daw dahil sa nasa labo face na ang barko ng mga Straw Hat. Talagang napapalibutan nga raw sila kaya imposible na makatakas sila sa dagat. Kailangan nga raw nilang magtungo sa northeast at mabuti raw nakatabi lamang ng Vega Force 1 ang barko ng mga ito. Gusto niya nga raw sana na dalhin sila ng robot lampas sa mga kalaban pero nakakalipad nga lang daw ito dyan sa aerial field ng Egghead Island. Kaya maaaring bumagsak nga raw ito pag talagang umalis ito sa isla. Subali isa nga yan sa mga limitation ng technology ni Dr. Vegapunk dahil sa gumagana nga lang ang mga ito dyan mismo sa isla ng Egghead Island. Sinabi ni Franky na wala raw problema yun dahil sa pwede raw gumamit ng Kudiverse ang 1000 Sunny at talagang wala raw makakahabol sa kanila pag lumipad sila ng 1 kilometer papalayo sa isla. Nabigla naman si Dr. Vegapunk na kayang gawin yun ng barko ng mga Straw Hat. Gamitin nga raw nila ang planong yun at gumagamit ba raw sila ng cola. Sabi naman ni Atlas maganda raw yun
yun, pero kailangan nga raw muna nilang i-disable ang Frontier Doom. Tumatawa naman si York dahil sa talagang hindi niya raw ibibigay ang password. At dahil nga dyan, nagsabay-sabay na nga sa computer ang Stella, si Edison at si Atlas. Hakin nga raw nila ito at huwag i-underestimate si Dr. Vegapunk. At ipinakita na nagutos pala ang matanda kay Lilith na ito na nga ang bahala sa Vega Force 1. At makikita nga rito sa labas na tumatakbo na si Lilith, si Luffy, si Frankie at si Bonnie. Kailangan na nga raw nilang magmadali dahil sa baka mabuksan ang Frontier Doom. Makakatakas nga raw sila dahil doon, pero makakapasok at makakaatake naman ang mga kalaban nila. Dagdag pa dyan ni Lilith, ni minsan daw talagang hindi pa siya nakakaalis sa islang ito. Sabi naman dyan ni Frankie, nasa panic daw sila. Sabi naman ni Luffy, talagang mamimiss niya raw lahat ng mga pagkain sa islang ito. Sumang-ayon naman ang isa pang matakaw na si Bonnie. Baka hindi na raw sila mag-enjoy sa pagkain nila bukas, kaya magdala nga raw sila ng mas marami pang pizza. Sabi naman ni Luffy, marami nga raw silang cheese sa barko at wag nga raw itong mag-alala dahil sa magluluto para sa kanila si Sanji. Pinuri naman ni Bonnie si Sanji, magaling daw itong magluto at malakas din daw na fighter. At nagtanong naman si Luffy kung bakit maganda na ang mood ni Bonnie. At sagot naman ng babae, gumana nga raw ang loob niya nung hindi niya na gustong patayin si Dr. Vegapunk. Sabi naman ni Luffy, maganda nga raw yun at hindi na sila maiinis sa pag-iyak-iyak ni Bonnie. Subali ayun, medyo nakalimutan na nga natin, pero siguradong nakatulong nga kay Bonnie yung paghawak niya sa mga memorya ni Kuma. Siguradong talagang nalaman niya ng totoo kung bakit yung nagawa ni Dr. Vegapunk sa tatay niya. At dahil doon ngayon, hindi niya na nga gustong patayin ng matanda. Kasunod nga niyan, dito naman ipinapakita nga ang fleet ng Marines. Nakatanggap na nga raw ang mga ito ng tawag mula kay Rob Lucci. Alam na nga raw nila kung ano ang mga nangyayari sa loob at i-report na nga raw ito sa lahat ng mga barko nila. At bali yan nga yung nangyari kanina kung saan parang napansin ni Kako na nagsasalita nga mag-isa si Rob Lucci. At yun pala na-report niya na lahat ng mga pangyayari sa isla. Dito naman pinapakitang pumasok na nga sa kwarto ng Gorosei ang si Kizaru. Tinanong nga ni Saturn kung narinig ba ni Borsalino yung mga pag-uusap. Sumagot nga ng oo ang Admiral. Masyado raw arugante makipag-usap si Straw Hat para linlangin sila na nasa kontrol nito ang sitwasyon. Pero mukhang na-corner na nga raw nila ito. At tinanong naman ni Saturn kung ang Frontier Doom ba raw gumagamit ng laser at kung kaya ba raw itong i-manipulate ni Kizaru dahil sa isang araw itong taong ilaw. Sagot ng Admiral, mukhang posible raw yon. Pero ang bodyguard nga raw ni Dr. Vegapunk na nakabantay sa baba ng Doom, kaibigan niya. Sabi naman ni Saturn, wag na nga lang daw yun pansinin ni Kizaru. Pero sabi nga dyan ni Kizaru, hindi niya nga raw mai-ignore ang taong determinadong lumaban para sa duty niya. At hindi niya nga rin daw tatalikuran yung ideolohiya niya. At pag nagsimula nga raw silang umatake, siguradong magbibigay ng utos si Sentomaru. At ang mga sea beast weapon at ang mga pasifista, siguradong papalubugin ng mga barko. Kaya napakalaking araw ang mawawala sa kanila. Sabi naman ni Saturn, sobrang komplikadong araw ng sitwasyon. At saan ba raw kaya ang location ng power plant ng Mother Flame? May bigla namang inabot si Kizarong papel. Napakatalino raw ni Rob Lucci at ibinigay nito lahat ng impormasyon sa kanila. At mula nga dyan ipinapakitang naghanda na nga sa pag-atake ang napakaraming fleet ng Marines. Nagsimula na nga mag-command dyan ng mga Vice Admiral. Sabi nga ng isang Vice Admiral, maghanda na nga raw lahat ng Rokoshiki user dahil sa magsisimula ng pag-atake. Sabi naman ng matanda, patakasin nga raw lahat ng mga Cyberpol agent na nahuli. Sabi naman na mahaba ang leg, ang mga pasabog nga raw hindi gumagana sa mga pasifista. Kaya ang targetin nga raw ng mga cannon units ang mga sea beast weapon. Balik naman dito sa grupo ni Luffy kung saan talagang tuwang-tuwa nga siyang tumatalbog dyan. Sabi naman ni Frankie, wag nga raw kalimutan ni Luffy yung goal nila at nandyan na nga sila sa Thousand Sunny. Pero kasunod nga niyan dito, kumilos na nga si Kizaru at ginamit niya nga ang Yata no Kagami. Napakabilis sa isang iglap, talagang pinasok niya nga ang babang isla ng Egghead Island. Pero napansin nga agad ito ni Sentomaru kaya nagbigay nga agad siya ng utos sa mga pasifista. Lahat nga raw ng mga ito ubusin lahat ng mga kalaban nila. Pero kasunod nga niyan talagang napakabilis, nandyan na nga si Kizaru. Humanda raw yang si Sentomaru. Naghanda naman ito at sinabi niya na ang depensa niya ang pinakamalakas sa mundo. At kasunod nga niyan ayan na nga, bagang! Isang napakalakas na sipa nga ang pinakawalan dyan ni Kizaru. Makikitang sinalag nga ni Sentomaru ang napakalakas na ataking ito. At dito naman sa taas pinapakitang talagang ramdam nga ang napakatinding atake. Nabigla nga sila dahil sa napakalakas na ilaw sa baba. At makikita nga dyan na talagang biglang bigla si Luffy sa mga pangyayari. Sinabi niya nga dyan na merong napakalakas na paparating. At talagang napaka big deal nga nito dahil sa bibihirang sabihin ni Luffy na malakas
malakas ang kalaban niya. Parang takot nga dyan yung expression ng mukha ni Luffy. Pero tingin ko naman dahil nga yan sa napakalakas na ilaw mula sa atake ni Kizaru. Base nga sa mga pangyayari mukhang si Kizaru nga talaga ang tinutukoy na napakalakas ni Luffy. Maring ipinakita lang sa atin na nagawang makasalag ni Sentomaru sa ginawang pag-atake. Pero tingin ko nga sa susunod na chapter ipapakita kung gaano kalayo yung tinalsikan niya mula sa napakatinding ataking yan. Kitang-kita nga yung yanig at liwanag dito sa taas dahil sa atake ni Kizaru. Kaya sa palagay ko lang maaring na one hit nga ni Kizaru yang si Sentomaru. Nakita natin sa laban kay Rob Lucci na hindi man lang nakasalag yang si Sentomaru. Sugatan nga siya matapos ang pangyayaring yon. Kaya parang nakakapagtaka nga kung kakayanin niya ang ataking binitawan ni Kizaru. Siguradong napakatinding bakbakan nga nito sa susunod na chapter dahil basically parang kinonfirm na nakayang pumasok ni Kizaru sa Frontier Doom dahil sa gawa nga yun sa laser. At ang laser nga syempre ay isang ilaw na kayang manipulahin ni Kizaru dahil sa Devil Fruit ability niya. So ayun, let me know sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. At tingin nyo ba si Kizaru talaga ang tinutukoy ni Luffy na napakalakas na paparating? So kung nagustuhan nyo nga ang video natin huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!